naman si Manong Manny, hirap na hirap magpaliwanag. Ano, ha? At latest mula sa Senado, Ms. Teya. Flood control project substandard dahil substandard din ang mga kontraktor. Sabi yan ni Senator Win Gatchalian. Idetalye mo ang balita, RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Ms. Teya, Mayor, questionable para kay Senador Sherwin Gatchalian kung bakit pinapayagan ng Department of Public Works and Highways o DPWH na makakuha ng bilyones na halaga ng proyekto ang mga construction companies na napakaliit ang kanilang paid-up capital. Sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee sa mga controversial na flood control projects, sininga ni Gatchalian ng paliwanag ang DPWH para dito. Paniwala ng Senador, substandard ang proyekto, partikular na mga flood control projects dahil mismong mga kontraktor ay substandard din. Batay sa panuntunan ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB, ang mga malalaking proyekto na may halagang 480 million pesos pataas, ang dapat na capital ay at least 1 billion pesos para sa quadruple A o triple A company. Ngunit sa record ng DPWH, kahit ang mga kumpanyang maliit lang ang capital ay bilyones ang mga nakuang flood control projects. Ibinigay na halimbawa yung Wow Builders na 50 million ang paid-up capital, ngunit may kontrata na 4.2 billion pesos. Ito yung binulgar ni Senator Jinggoy na may mga ghost projects umano dyan sa unang distrito ng Bulacan. Ang MG sa Median Construction sa Mountain Province na may paid-up capital na 250,000 pesos ay nakakuha ng 5 billion pesos na flood control projects. Paniwala ni Gatchalian, ito ang mga dahilan ng substandard na flood control projects sa bansa. Narito si Senador Sherwin Gatchalian. Kung undercapitalize siya, obviously yung project papalpak ho talaga. Titipid siya. Yun din napakita kanina na maampaw na project. Walang bakal, buhangin linalagay. So we want to go to the root cause of why itong mga projects, why are these projects being substandard? And because the contractors are not capitalized adequately. Substandard rin yung mga contractors. Bahagi ng pahayag ni Senador Sherwin Gatchalian para naman kay Senador J.B. Ejercito dahil inamin na ng DPWH na may ghost flood control projects. Ang tawag dyan ay kleptospirosis o garapalang pagnanakaw. Ito si At Raymond, ayan, may motion kanina si Senator Win Gatchalian na ang ipatawag sa next hearing ay yung mga presidente o may-ari ng mga construction companies. Ayan na. Ang Senate Blue Ribbon Committee ay maglalabas, Mayor, ng subpina para isubpina lahat yung 15. Lalo na yung mga walang kinatawan kanina, maliban doon sa tatlo na humarap. In fairness naman, may tatlong humarap kanina. Yung iba ay, lalo na yung mga malaking controversial, ay kailangan daw yung mismong may-ari o kaya ay presidente na siyang nakakaalam ng operation ng kumpanya at hindi papayag yung mga senador na kung sino-sino ang mga representative na kanilang ipadadala. Sino yung opisyal ng construction companies na umattend kanina, Raymond? Parang tatlo yung isa yung QM Construction Company, yung MG Samidan pero hindi naman pa natanong. At meron pang isa, tatlo sila. Actually, 7 yung nag-respond, Mayor, pero karamihan ay yung iba nagpadala na lang ng kanilang representative liham o paliwanag. Yung iba naman ay nag-excuse dahil meron na daw silang prior commitment. Kaya hindi sila nakadalo sa pagdinig kanina. Mga prior commitment, mga palusot na lang yan eh. Pwede naman i-postpone yung mga commitment nila baka dyan. Baka naman lang kay medical emergency. Ganun ba? Pero sabi nga ni Chairman Marcoleta kung hindi man sila nagkasakit,
ay ninervyos daw sila. Ayan. Oo. Eh di magbaon ng saging. Ayan. Baka kinabahan lang kayo na sobrang ng kape. At inaasahan ko yung ina-expect ko yung mga tanong kanina ng mga Senador Raymond. Kung sino-sino ang kanilang mga binigyan ng komisyon. Yun nga Wala pa? Sinong DPWH officials yan? Mga district engineers, meron ba? At sinong mga congressmen? Ayan. Sinong kumontrata sa mga kontratista, Lakay? Hindi pa umabot sa ganun, ano? Wala pa? Wala pa dahil kailangan, siguro baka sa susunod dahil pag pinaharap na sila, yung mga construction magnates, Construction o mga flood magnates. control experts ang haharap, lalong-lalo na medyo dito sa report ni Senator Jinggoy kanina, mainit siya doon sa Bulacan dahil meron daw siya talagang reliable information doon sa Wawaw Builders, Mayor. Wow. Ito ba yung yung manipis ang yung pinakita sa video kanina na diken ang nipis nung Palitada. Palitada. Palitada na lang, Lakay, hindi binuhusan. manipis para sa plato, sabi ni Talaga sino may ba? sabi kanina. Baka makapal pa yung foundation ko dyan, Lakay, Sa Bicol daw yun, Mayor. Sa Bicol. Sa Bicol ba yun? Bicol. Hindi, dito sa Wawaw, talagang ghost daw, wala. Wala talaga. Ang pambihira. Wow ka talaga, wow ka talaga, Lakay. Sayang din hindi natin alam. 250,000 pala. Pwede ka na magkakontrata ng bilyones, Raymond. Puhunan mo 250,000? Paid up capital yan. Mapapaikot mo na? Wow! Di natin naisip yan, Ang galing-galing naman nila. Pwede yun, Mayor, kung may sponsor ka na congressman. Ganun ba yun? Sponsor. Na malakas. Ayan. Pero Lalo na kung chairman ng Appropriations Committee. Sabi. Ang husay. So, abangan natin yan, Raymond. Kailan ang next hearing ng Blue Ribbon Committee? Wala pang schedule, Mayor, pero titignan daw nila dahil medyo at sa ngayon ay medyo halos sabay-sabay na din yung hearing at tinitignan din yung kalendaryo dahil by September 1, magsisimula na ang budget deliberation sa Senado, Mayor at Ms. Taya. Suplado yung chairman ng Blue Ribbon Committee, ha? Bakit? Sinisita yung late, si Manang Aimee. Sinita, Lakay. Okay, ayan. Pero magaling itong in fairness kay si Senator Marcoleta. Ayan. Okay nga, Rod Brad. Ayan. wala man nangamoy dyan, Brad, na pinagpabango. Hindi membro ng Blue Ribbon, Mayor. Hindi ba miyembro ng Blue Ribbon Committee? Akala ko nandiyan kanina. Ayan. Okay nga, Rod Brad. Maraming salamat. Ito DZRH 28, Raymond Advas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Advas.